Marami sa ating mga Pinoy ang talaga namang self-conscious kung pag-uusapan ng panlabas na anyo. Marami sa atin ang gusto ng maputing balat, gusto ng matangos na ilong at dahil nauuso ang mga K-pop at BTS o Blackpink ay gusto na rin nating for some reason ay maging singkit. Well, okay lang naman yon for the most part, pero kung lalawakan natin ang ating pag-iisip ay kung may 10 mga daliri tayo, 2 mata, naglalakad ng maayos ay dapat maging masaya na tayo dahil napakarami ng mga untold story ng mga taong sa kasamaang palad ay wala ng mga nabanggit. Tulad na lamang ng kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang makabagbag damdaming buhay ng isa sa talaga namang naging usap-usapan kung pag-uusapan ang panlabas na anyo, ang taong binansagang The Elephant Man. Yan ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Let's talk about his early age buddy. Ang tunay na pangalan ng ating bida ay Joseph Merrick. Naipanganak siya noong August 5, 1862 sa England, and just like everybody else ay naisilang siya dito sa mundo nang walang kung anumang nakitang kakaiba sa kanyang itsura. In fact, base sa mga nakatala ay isa siyang napakalusog na bata. Tama ang timbang, kumpleto ang mga daliri at normal, just like a normal child. Pero yan ay nag-iba noong siya ay naging 5 anyos na. Si Joseph ay unti-unting nagkaroon ng mga bukol-bukol sa iba't ibang bahagi ng katawan. Alam nyo, dito sa Pilipinas kahit na nasa modernong panahon na tayo ay uso pa rin ang salitang paglilihi ng mga nagdadalang tao. And as early as 1800s ay naniniwala na ang mga taga-England dito. In fact, ang nanay ni Joseph ay di umano noong nagbubuntis ay takot na takot sa mga yabag ng mga dambuhalang elepante at ito daw ang isa sa mga dahilan kung bakit naging mala-elepante ang itsura ni Joseph. Sa pagdaan ng marami pang mga taon ay patuloy na dumami ang mga buto na may kasamang laman ang tumubo sa katawan niya. Makikita sa mga larawan na hindi rin tama ang paglaki ng kanyang kamay. Naging lawlaw na rin ang ilang bahagi ng kanyang katawan, partikular na sa bandang puwitan. Ngayon, kahit na ganito ang naging itsura ni Joseph ay hindi niya naman pinabayaan ng kanyang pag-aaral dahil na rin sa kanyang ina. Ipinaparamdam kasi ng kanyang ina na hindi siya iba sa mga tao. Mahal na mahal niya ito mula sa pagdadala niya sa sinapupunan hanggang sa pagsilang. Siya ang kanyang kakampi pero hindi mo talaga maiaalis ang mga taong nanunukso sa kanya. Tugon naman ng kanyang ina ay huwag na lang silang pansinin. Pero may isang napakalaking dagok ang susubok sa katauhan ni Joseph. Dahil sa gulang na 11 ay sa kasamaang palad ay binawian ng buhay ang kanyang ina dahil sa sakit na pneumonia. Ito ang isa sa pinakamasakit na naramdaman ni Joseph. Ika nga niya, kaya niyang tanggapin ang ibinigay sa kanyang itsura ng Diyos. Ngunit hindi niya kayang mawala ang kanyang ina. Dahil ang kanyang ina lamang ang talagang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya para ipagpatuloy ang normal na buhay. Ang kanyang itay naman ay ng ibang bahay at ikinasal muli 1 taon nang lumipas mula nang mawala ang kanyang ina. Sa mga lumipas na taon ay mag-isang itinaguyod ni Joseph ang kanyang buhay. Napakabuting bata kasi ni Joseph at sa kabutihang palad naman ay may tumanggap sa kanya para magtrabaho bilang taga-rolyo ng sigarilyo. Ngunit sa pagdaan ng mga taon ay lalo pang lumala ang kanyang sakit, partikular na ang kanang bahagi ng kanyang kamay. Lumaki ito hanggang sa nakaapekto na ito sa pagrorolyo ng sigarilyo. Bagamat gustong-gustong magtrabaho ni Joseph para pantustos sa kanyang sarili, ay napilitan siyang tumigil dahil hindi na niya kaya pang magtrabaho. Pero hindi tumigil ang gulong ng buhay ni Joseph. Bagamat medyo hindi tama ang coordination ni Joseph sa kanyang kamay, ay mayroon pa siyang mga paa. Gumawa siya ngayon ng paraan para makapag-apply bilang pedicab driver o yung nagbabike. Pero as we all know, dahil walang kung anumang gamot ang iniinom ni Joseph ay patuloy na ginupo siya ng kanyang sakit. Dumating sa punto na hindi na siya naiintindihan ng kanyang mga pasahero dahil sa kanyang bibig man din ay mayroong tumor na tumutubo. Ganon din na hindi siya pinipili ng mga pasahero dahil natatakot ang mga ito sa kanyang itsura.
Nang wala nang maisipang trabaho kung saan pasok si Joseph ay napilitan siyang pasukin ang tinatawag na Oddities Show, mga circus kung saan kung mayroon kang ekstrang paa, kakaibang anyo, malasirenang binti o ano paman ay pasok ka. Ang mga tao ay willing magbayad para makita ka lamang. Bagamat ngayon ay wala na ang mga ito dahil na rin siguro sa internet, ay noon isa ito sa talaga namang pinupuntahan ng mga tao. Samot-sari ang mga taong makikita mo rito. May ilang naaawa, may ilang natatawa at may ilan namang naging hobby na ito dahil na rin nakakapagbigay ito ng entertainment sa kanila. Sa naging trabaho ni Joseph na ito ay na-coin ang tawag sa kanyang Elephant Man o Half Elephant. Dahil isa ito sa pinakaunang beses na may ganitong itsura ang lumabas sa circus, ay tila ba naging viral ang kanyang kwento. 10 ng kanyang mga kasamahan ay nagta-travel sila para mag-show at makakuha ng pera. At dito papasok ang isang surgeon na nag-alok sa kanya upang pag-aralan at subukang gamutin. At this point, buddy, ay lalo pang lumala ang kalagayan ni Joseph. Mula ulo hanggang paa ay punong-puno na ito ng tumor, na deform na rin ang kanyang kamay, hita, bewang at kinakailangan niya na rin ng tungkod para makalakad. Pumayag siya rito kasabay na rin ng pagtatrabaho niya bilang The Elephant Man sa circus. Nakakakuha ng para makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit nakatakip siya ng balabal upang hindi matakot ang mga taong unang makakakita sa kanya. Life is coming back together, ika nga. Bagamat okay ang kanyang kalagayan sa hospital, ay hindi pa rin napigilang gupuin ng sakit si Joseph. Ito na rin marahil ay bago pa ang kanyang kaso at mahabang panahon pa ang kinakailangan para ang mga doktor ay makagawa ng gamot para sa kanya. I can't stress this enough, pero sa araw-araw na lumipas ay tila ba may bagong hamon sa buhay ni Joseph na kailangan niyang lagpasan. Pero April 11, 1890 noon nang matagpuan si Joseph na wala ng buhay sa kanyang silid. Alam niyo, buddy, hindi ko pa pala nababanggit nang dahil sa laki ng ulo ni Joseph ay halos buong buhay niya ay natutulog siyang nakaupo at nakapatong lamang ang kanyang ulo sa kanyang tuhod. Legend says na bago mangyari ang lahat ng ito ay ang dahilan kung bakit siya nawalan ng buhay ay dahil sinubukan niyang matulog ng normal tulad ng iba na nakahiga. Noong una ay sinabing ang dahilan ng kanyang pagkasawi ay asphyxiation o kakulangan ng oxygen sa kanyang katawan. Pero kalaunay napag-alamang sa sobrang bigat pala ng ulo ni Joseph at dahil na rin sa kanyang paghiga ay nabalian siya ng spinal cord. Siya ay may edad noon na 27 years old. At isali ko na rin, buddy, alam nyo ba na may isang pagkakataon na sinubukang bilhin ni Michael Jackson ang ulo ni Elephant Man para siguro isali sa kanyang koleksyon. Ngunit hindi ito pinayagan ng London Hospital bilang pagrespeto na rin sa naging buhay at kwento ni Joseph Merrick. At siguro, buddy, dyan na matatapos ang video ito. Maraming salamat sa walang sawang suporta, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.